Kabanata 686. Sa loob lamang ng maikling araw, kumalat na sa kabuuan ng Eastern Sun Kingdom ang balita ng batang Grandmaster na nagpabagsak sa Thousand Leaves Clan. Sa sandaling ito, puno ng pananabik ang delegasyon ng martial arts. Ang matandang yan, habang hinahaplos ang kanyang balbas ay bumulalas, ang isang teenager na 18 lamang na nagtataglay ng ganoong lakas na lumalaban sa langit ay talagang hindi maarak. Maaring siya nga ay ituring na isang kahanga-hanga, marahil siya pa nga ang pinakamalakas na martial artist na nakita sa daan-daang taon. Si Marilyn, na may pinanabik at walang humpay na paghanga sa kanyang mga mata, ay bumulong-bulong, "Nako, napakaganda kung makikilala ko ang batang Grandmaster." Tinukso ng isa pang babae sa malapit, "Dahil sa kagandahan at kakayahan mo, Marilyn, baka maakit mo lang ang batang Grandmaster. Who knows? You two could even become a couple. Tumigil ka, maniwala ka o hindi, sasampalin kita." Kinagat ni Marilyn ang kanyang mga labi, ang kanyang magandang mukha ay namumula nang maramdaman niya ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ang kanyang damdamin para sa batang Grandmaster ay higit pa sa simpleng paghanga. Gabi-gabi, nananaginip siya ng mga romantikong kwento na kinasasangkutan niya at ng batang Grandmaster. Si Marilyn, namumula, ay umamin, "Sa totoo lang, ang aking ikatlong tiyuhin at presidente na si Gary Sun ng Martial Arts Association ay mabuting magkaibigan. Nangako siya sa akin na ipapakilala niya ako sa batang Grandmaster." Nang marinig ito, ang ibang mga batang babae ay tumingin sa kanya na may naiinggit na mga mata, "Nakakamangha, napakaswerte mo." Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang mobile phone ni Marilyn. Lumiwanag siya nang makita ang caller ID at walang tagal na sinagot ang telepono. "Hello, pangatlong tito, may balita ba tungkol sa batang Grandmaster?" Ang tono ni Marilyn ay parehong balisa at may pag-asa. Ang excited na boses ng isang medyo may edad na lalaki ay nagmula sa kabilang dulo ng linya. "Oo, pumayag si President Sun. Ipapakilala kanya sa Young Grandmaster. Napaka-approachable daw ng Young Grandmaster at hindi tumanggi." Nang marinig ito, namula ang mukha ni Marilyn sa tuwa. "Salamat, pangatlong tiyuhin. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita." Pagkatapos ibaba ang telepono, pinalibutan ng grupo ng mga babae si Marilyn. "Congratulations, Marilyn, kapag nakilala mo ang Young Grandmaster, dapat mong samantalahin ang pagkakataon." Nahihiyang namumula si Marilyn, at napagpasyahan na niyang gumanap ng maayos sa harap ng Grandmaster. Ang orihinal na plano ni Lito ay bumalik sa kanyang bansa. Dumating siya sa Yoshida Mansion kung saan nag-iimpake sina Chloe at Karina ng kanilang mga gamit. Sa sandaling nakita nila siya, direktang sinipa siya ni Karina. "Mabahong lalaki, pagkatapos kaming itapon dito, hindi kami pinapayagang umalis, ano ang pakikitungo mo?" Nataman ng mataas na takong ang binti ni Lito, "Napakasakit kaya napabuntong hininga siya, ginawa ko ito para sa iyong kaligtasan." "Paf! Saan ka ba nakipaglukuhan? I bet you've been out having fun flirting with pretty girls, afraid that will interrupt you, right?" Malamig na bumantong hininga si Chloe. Tumawa si Lito. "Tama ka, may nakilala akong dilag, Laura, narinig mo na ba siya?" Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Chloe. Sa totoo lang, siya ay itinuturing na pinakamagandang mga awit, isang malaanghel na mukha, malahalimaw na katawan, boses na parang langit na himig. Si Karina ay kanyang tagahanga. Sa gilid, si Karina na kalmadong nag-iimpake ng kanyang mga damit, ay tumango, ang kanyang maamong mukha ay nagpakita ng bakas ng pag-asa. "Siyempre totoo." Tumango si Lito, labis na sinabi, "Tinulungan ko siyang malutas ang isang malaking problema, at lubos siyang humanga sa akin." "Oo, tama." Inilibot ni Chloe ang kanyang mga mata. "Sino ang sinusubukan mong lokohin?" Tumango si Karina at pinandilatan si Lito, "Hindi ka natatakot na makagat ang iyong dila kapag nagsasalita ka ng walang kaparirikon? Inaasahan ko pang ang magpa-autograph. Umasa sa wala." Walang magawa si Lito, "Nagsasabi ako ng totoo." Halatang hindi naniniwala sa kanya ang dalawang babae. Huminga si Chloe at iniba ang usapan, "Kailan tayo babalik sa ating bansa?" Maya-maya lang, nag-ring ang phone ni Karina. Kinuha niya ito at agad na napabulalas. "Oh my God, si Laura ay may concert bukas. Chloe, kailangan mo akong samahan para makita ito." "Siyempre, gagawin ko." Matigas na tumango si Chloe, pagkatapos ay bumaling kay Lito, "Kailangan mo ring sumama sa amin." Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, nagtanong, "Bakit?" "Marami akong trabahong gagawin. Napaka-busy ko." Si Chloe na mayabang na napabuntong hininga, kumurap-kurap ang kanyang malalaking mata na parang manika. "Busy sa ano? Ilang araw mo na kaming pinananatili dito, bilang parusa, dapat ikaw ang bodyguard namin."
Talagang natalo niya si Lito. Gayunpaman, parehong mabait ang dalawang babae, kaya walang pakialam si Lito na protektahan sila. Nag-aatubili, natawa si Lito sa sarili, ang pagkakaroon ng isang batang grandmaster na kumilos bilang bodyguard, bagay talaga kayo. Hindi nagtagal, umalis ang tatlo sa Nara at nakarating sa isang bayan, ang Kabisera. Pagkababa pa lang nila sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Lito. Isang tumatawa na boses mula kay Garrison ang dumating sa telepono, "Hello, Master Argel. Ako ito. Nabalitaan ko lang na natalo mo na ang pamilyang Chiba. Sumikat ka na. Ikaw talaga." Bago matapos ni Gary ang kanyang pangungusap, mahinahong na magitan si Lito, "President Son, sabihin mo lang ang iyong negosyo." Naisip na niya ito. May lihim na motibo ang lalaking ito. Tila napahiya, nagpakawala ng awkward chuckle si Gary bago sinabing, "Ang totoo, ang pamangkin ko ng isang matandang kaibigan, na fan mo, ay andyan ngayon at gusto kanyang makilala." Naramdaman ni Lito na medyo magulo ito at sa una ay gusto niyang tumanggi. Ngunit kung isasaalang-alang na si Gary ay naging sobrang tapat at maraming nagawa para sa kanya, naisip niyang magagawa niya ito bilang isang pabor. Kaya, tumango si Lito at sinabing, "Naiintindihan ko. Hayaan mong hintayin niya ako sa Candy Grand Hotel, 1 oras mula ngayon." Nang marinig ito, paulit-ulit na tumango si Gary. "Salamat, Master Argel, sa pabor na ito." Matapos ibaba ang tawag, nagkataon na pumara ng taxi sina Chloe at Karina, kaya tumungo silang tatlo sa hotel. Samantala, nakatanggap si Marilyn ng text message mula sa kanyang tiyuhin, dahilan upang ang kanyang mukha ay naging pulang-pula dahil sa pananabik. Makalipas ang 1 oras, nakadolled up pagkatapos ng masusing pag-aayos, dumating siya sa lobby ng Candy Grand Hotel. Ang kanyang matangkad at curvaceous figure ay nababalutan ng isang mapula-pula na pink na damit, ang kanyang mukha ay pinong-ayos, at hinayaan niya ang kanyang mahabang buhok na bumagsak sa kanyang likod. Siya ay ang epitome ng isang diyosa. Habang papalabas siya, maraming mga lalaki ang naakit sa kanya, tinitigan siya ng sabik na mga mata. "Miss, mag-isa ka lang." Isang malaswa na lalaki ang nagbigay ng ngiti kay Marilyn habang sinusubukang hawakan ang kamay nito. Nagyelo ang ekspresyon ng mukha ni Marilyn, at bigla niyang pinahihit ang braso ng lalaki. "Naghahanap ka ba ng gulo? Umalis ka." Hindi inaasahan ng lalaki na lalaban siya at kumari pa siya ng takbo sa takot. Nagulat din ang ibang mga lalaki at hindi na naglakas loob na sumulya pa sa kanya. Mabilis na pinagmasdan ni Marilyn ang kanyang paligid, umaasa na ang kanyang mabangis na galaw ay hindi nakita ng young master. Umupo siya sa sofa bitbit ang malaking bouquet of roses na binili niya lang. Pagkaraan ng ilang sandali, ito na ang takdang oras, ngunit hindi pa rin nagpapakita ang batang grandmaster, nababalisa na si Marilyn. Maya-maya lang, may 3 tao na naglalakad sa pintuan. Sila ay sina Lito, Chloe at Karina. Pagkapasok ni Lito, inilibot niya ang paligid ng bulwagan at napansing si Marilyn lang ang naroon. Hinawakan niya ang ilong niya at napaisip, "Ano, is it really her?" Naglakad siya papunta kay Marilyn. At the same time, nahadyap din ang tingin ni Marilyn. "Bakit andito ka rin? Can't get rid of you, di ba?" Ngumuso si Marilyn, baka sa kanyang magandang mukha ang pagkukunwari. Diretsahang tanong ni Lito, "May hinihintay ka ba?" Marilyn curled her lips, "What's it to you?" Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bahagyang nagbago ang kanyang kutis. Tiningnan niya si Lito pataas at pababa, pagkatapos ay nginisyan, "Hindi mo ako sinusundan, di ba? Kung mayroon kang anumang lihim na motibo, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting kalimutan mo na ito. Sa hitsura man o kakayahan, ikaw ay nasa ibang antas sa akin." Umiling si Lito, "Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo, na ako ay..." "Tama na." Napakalamig ng mukha ni Marilyn. Malapit nang dumating ang Grandmaster, at nag-aalala siyang masisira ni Lito ang kanyang mga plano. "To tell you the truth, ang lalaking hinihintay ko ay ang young Grandmaster. Only such a outstanding man is good enough for me. Do you think you are qualified to compare with him?" Malamig na tumawa si Lito, "Paano kung sabihin ko sa iyo, ako ang hinihintay mo?" Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Marilyn, nanunuya sa kanya, "Isa kang payaso." Ang kabataang Grandmaster ay may napakagandang presensya, na kayang patayin ang pamilya Chiba ng mag-isa. Nakikita mo ba ang alinman sa mga katangiang ito sa iyong sarili? Sa mga salitang iyon, tumawa si Lito sa loob, tumango, "Kung gayon, hindi kita guguluhin. Maghintay ka." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Hindi siya binigyan ni Marilyn ng isang sulyap, kumuha ng salamin upang hawakan ang kanyang make-up, ang kanyang tingin ay balisang nakadirekta sa pasukan.
Umakyat si Lito kasama sina Chloe at Karina, habang si Marilyn ay patuloy na naghihintay. Gayunpaman, naghintay siya buong magdamag, ngunit wala pa ring makita ang batang Grandmaster. Kinaumagahan, bumaba sina Lito, Chloe, at Karina para mag-almusal. Nakita niya si Marilyn na nakaupo sa sofa, mukhang haggard, puno ng pagkabigo ang mukha at pulang-pula ang mga mata. Sa tabi niya, inaaliw siya ng ilang miyembro ng martial arts delegation. Marilyn, huwag kang magalit, baka may naisip ang batang Grandmaster. Oo, ang isang taong kastatus niya ay maraming kailangang hawakan araw-araw. Posibleng makakalimutan niya. Bakit hindi mo tawagan ang iyong pangatlong tiyuhin at tanungin kung bakit di ka sinipot ng batang Grandmaster? Tumango si Marilyn, nagpatuloy sa pagkuha ng kanyang telepono at tumawag. Kasabay nito, naglakad si Lito sa gilid at nagpadala ng text message kay Gary. Pagkatapos ipadala ang text, tumingin siya sa direksyon ni Marilyn, isang ngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Marilyn, hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon, pero masyado kang walang isip. Tinawagan ni Marilyn ang kanyang pangatlong uncle. Nang marinig na hindi sumipot ang young Grandmaster, sinabi niya kaagad na magtatanong siya kay Chairman Son. Matapos tapusin ang tawag, kinakabahang hinintay ni Marilyn ang sagot ni third uncle. Makalipas ang humigit kumulang 5 minuto, nagring ang telepono ni Marilyn. Mabilis niya itong sinagot. Marilyn, may naisip ang young Grandmaster last minute, kaya hindi siya nakarating. Huwag kang mag-alala. Kasama si Chairman Son doon, marami kang pagkakataon sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni third uncle, namula si Marilyn. Third uncle? What are you talking about? I simply admire the Grandmaster. Wala na. Humalaklak si third uncle, kung mapapangasawa mo ang isang gintong bachelor, malaki rin ang pakinabang nito sa ating pamilya. Sa iyong background at kakayahan, talagang bagay ka sa young Grandmaster. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kinagat ni Marilyn ang kanyang labi, nahihiyang sumagot ng, naiintindihan ko. Tumango si third uncle, palagi akong makikipag-ugnayan kay Chairman Son, at kung gagawa ng anumang aksyon ang young Grandmaster, aabisuhan kita kaagad. Dapat maging maagap ka. Gagawin ko. Agad namang tumango si Marilyn, puno ng saya ang mukha. Sa hindi kalayuan, malinaw na narinig ang pag-uusap, isang makapal na pagngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lito. Kabanata 687. Nakita ni na Chloe at Karina ang isang grupo ng mga kinatawan mula sa martial arts at pumunta sila para kumustahin. Nang malaman nila na ang mga babae ay pupunta sa isang konsyerto, ang mga babaeng miyembro ng koponan ay interesado din at nagpahayag ng pagnanais na pumunta. Napabuntong hininga si Chloe, sa kasamaang palad, huli na naming nalaman, sold out na ang mga ticket sa front row at nabili lang namin ang mga back row. No big deal. Sa sandaling ito, humakbang si Jano Luo at malakas na nagpahayag, mayroon akong kaibigan dito na medyo may impluwensya, hindi dapat maging problema para sa kanya ang makakuha ng ilang tiket. Nang marinig ito, labis na natuwa sina Chloe at Karina, talaga. Nakakamangha. Ang iba pang mga batang babae ay nakiisa rin sa papuri, si Jano ay napaka-connect, talagang kahanga-hanga siya. Si Jano, na napapaligiran ng isang grupo ng magagandang babae na pumapalakpak sa kanya, ay may kita sa kanyang mga mata ng kasiyahan. Sa sandaling iyon, lumabas si Lito mula sa isang sulok, at ang ekspresyon ni Jano ay umasim nang makita siya, anong ginagawa ng lalaking ito dito. Alam na may kaunting tensyon sa pagitan ni Jano at Lito, mabilis na hinaila ni Chloe si Lito sa isang tabi at bamulong, pakiusap, gusto talaga naming dumalo sa konsyerto, tiisin mo lang ito ngayon at huwag makipag-away kay Jano. Sumulyap si Lito kay Jano at mahinahong sinabi, sabi ko sa iyo, kilala ko si Laura. Sabihin mo lang sa akin kung aling hanay ng mga tiket ang gusto mo, at isang simpleng tawag sa telepono ang magagawa. Paf! Sa kanyang mga salita, ang lahat sa delegasyon ay humagalpak sa tawa. Wow! Matapang na pag-angkin. Si Laura ay ang nangungunang diva dito, kahit na maraming mga high-profile figure ay hindi siya mapahanga. Sino ka sa tingin mo? Bantayan mo ang dila mo, kung magyayabang ka man lang, gawin mong totoo. Maging si Chloe ay nakita ang pagmamalabos ni Lito, kaya napahiya siya. Alam niyang hindi niya ito dapat isinama. Tumingin si Jano kay Lito na may parehong awa at pangungutya, tumawa at sinabing, okay, naiintindihan namin, kamangha-mangha ka, okay. Pagkasabi niya nito ay muling nagtawanan ang iba. Tumingin si Karina kay Lito at walang magawang sinabi, siguro hindi ka dapat magsalita. Ilang beses nang nanunuya si Lito, ngunit hindi na nagsalita pa.
Tumawag si Jano sa isang kaibigan at hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tugon. Masaya niyang ibinalita, ang aking kaibigan ay libre ngayon, ang kanyang bahay ay may golf course, pumunta tayo sa kanyang bahay upang maglaro. Sa kanyang mga salita, lahat ay natuwa. Kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay nagkakahalaga ng 1 pulgadang ginto, ang pagkakaroon ng golf course ay nangangahulugan ng isang tiyak na katayuan. Makalipas ang halos kalahating oras, 2 sprinter ang huminto sa harap ng hotel. Isang nakaistilong, gwapong binata na may tininang dilaw na buhok ang lumabas mula sa isa sa kanila. Kuya Jano. Binati ng binata si Jano. Tumango si Jano at ipinakilala siya sa grupo, ito ang kaibigan ko, si Lei Shuai, ang kanyang pamilya ay may-ari ng isang negosyo sa paglilibang at entertainment. Kaagad, isa sa mga babae ang tumunog, napakayaman at gwapo ni Dondon. Mabilis na sumulyap si Dondon sa paligid, nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya si Karina. Si Karina ay Pino na may cool na ugali. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng puting bohemian long dress, isang malawak na brimmed na sombrero at ang kanyang mahaba, makinis at itim na buhok ay sumayaw sa paligid niya. Nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga tao, siya ay tumayo na parang crane sa gitna ng mga manok. Mahinhin na tumawa si Dondon, hindi, wala, may pera lang ako, haha. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Karina, nagtanong, ano ang pangalan ng binibini? Nang iabot niya ang kanyang kamay, katutubo niyang binawi ang manggas nito, na akmang inihayag ang mamahaling relo sa kanyang palso. Sinulyapan ito ni Karina, ang kanyang mukha ay walang pakialam, bahagya niyang sinabi, no need for the handshake, my name is Karina Sia. Sia like summer and Karina like melody. Nang makitang hindi napansin ng kanyang relo ang atensyon ni Karina, bahagyang nina si Dondon at agad na commendat kay Jano. Nang makuha ang pahiwatig, napabulalas si Jano, hoy, Dondon, hindi ba iyan ang pinakabagong modelo ng may tatak na relo? Higit sa 3 milyon ang halaga, tama. Mayaman. Casual na ikinaway ni Dondon ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, isang relo lang, mayroon pa akong 12 sa bahay, sinusuot ko ang mga ito ayon sa gusto ko. Sa mga salitang ito, maraming mga batang babae ang humahanga kay Dondon. Bahagyang napaawang ang bibig ni Karina, ang kanyang magagandang mata ay nananatiling kalmado at mahinang sinabi niya, dapat na ba tayong umalis? Mabilis na sumagot si Dondon, oo, dapat na tayong umalis. Nagsimulang maglakad ang lahat patungo sa sasakyan. Sa sandaling ito, hinayla ni Jano si Dondon sa isang tabi at may ibinulong sa kanyang tainga. Sumulyap si Dondon kay Lito, isang malamig na ngiti ang lumalabas sa kanyang mukha, tumango siya at sinabing, huwag kang mag-alala, kapatid ko, kapag napunta na tayo sa aking lugar, siya ay handa na. Sumimangot si Lito, habang paakay na siya sa kotse kasama si Chloe at ang iba pa, direktang hamarang si Dondon sa kanyang dinadaanan. Paumanhin, walang puwang para sa iyo. Talagang hindi pala kaibigan ang tingin ni Dondon. Sumulyap si Karina sa sasakyan at kumunat ang noo, wala pa bang silid na natitira. Nang makitang nagsasalita si Karina para kay Lito, lalong tumindi ang hindi pagkagusto ni Dondon sa kanya. Malamig niyang sinabi, hindi siya tinatanggap ng sasakyan ko. May iba pang gustong sabihin si Karina, ngunit pinutol ni Lito, ayos lang. Dapat pumunta na kayo. May iba pa akong gagawin. Paf! Agad na tumawa si Jano at ang iba pa. Anak, marunong ka talagang magligtas ng mukha, ano? Lalong lumalim ang paghamak sa mga mata ni Marilyn kay Lito. Naiinis siya sa tuwing nakatingin siya sa walang kwentang lalaki. Malamig siyang ngumuso at pumasok sa sasakyan. Pagkasakay ng lahat sa sasakyan, lumapit si Dondon kay Lito, tumabi sa kanya, at bamulong, anak, kinapatid ko si Jano. Narinig kong nabali mo ang kanyang mga daliri, tama ba? Binigyan siya ni Lito ng maikling sulyap at mahinahong tumango. Oo. Mabangis ang tingin ni Dondon. I'll give you 2 choices. First, formally apologize and lose a hand. Second, don't apologize, and I'll have someone ruin you. Tumugon si Lito na may casual na ngiti, oh. Sigurado ka bang magagawa mo iyon? Nanunuya si Dondon, ang aking mga koneksyon dito ay higit sa kung ano ang maiisip ng Polaka sa isang balon na tulad mo. Nag-cross arm si Lito at tumawa, kung gayon, sabik na sabik akong makita ito. Mabuti, tiyak na mayroon kang lakas ng loob. Hindi inaasahan ni Dondon na tila walang init si Lito, ngunit napaka-assertive niya. Ngumisi siya at pumasok na sa sasakyan. Pinanood ni Lito ang sasakyan na papalayo, at walang ekspresyon sa kanyang mukha, tumalikod siya at umalis. Pumara siya ng taxi papunta sa isang commercial skyscraper na matatagpuan sa downtown area.
Ito ay eksakto kung saan ang gang ay naka-headquarter dito. Papasok pa lang siya, pinigilan siya ng isang magandang binibini sa front desk. Excuse me, sir. Sinong hinahanap mo? Isang magalang na ngiti ang ipinakita ng receptionist. Sinabi ni Lito, hinahanap ko si Ikong Iwasaki. Nang marinig ito, natigilan ang front desk girl, may appointment ka ba kay Mr. Iwasaki? Kita mo, si Ikong, bilang ang ika-6 na henerasyong pinuno ng gang, ay may natatanging katayuan. Karamihan sa mga tao ay magalang na tumatawag sa kanya bilang Ginoong Iwasaki. Casual na binanggit ng binata sa kanyang harapan ang kanyang buong pangalan. May special background kaya siya. Gayunpaman, umiling si Lito, hindi. Napakunot ang noo ng receptionist, muling tinitigan si Lito. She asked, kaibigan ka ba ni Mr. Iwasaki? Muling umiling si Lito. Hindi kami magkakilala. Sa mga salitang ito, naging malamig ang ugali ng receptionist. I'm sorry, but Mr. Iwasaki is very busy. Hindi lang kung sino ang makakakilala sa kanya. Please leave. Itinuro ni Lito ang isang sofa sa malapit. Kung ganoon pwede ba akong maghintay saglit? Nang malapit na siyang maglakad, naiinip na sinabi ng receptionist, hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Please leave. Mr. Iwasaki won't see you. Lito quirked his lips pataas, pumunta at sabihin sa kanya, ang young grandmaster ay narito upang makita siya. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng receptionist, pinagmasdan si Lito na para bang nakatingin siya sa isang baliw. Security, ihatid mo ang baliw na ito palabas. Sa kanyang utos, 2 security guard ang lumapit, itinutok ang kanilang mga batute kay Lito, bata, scram. Sa halip na sumunod, casual na umupo si Lito sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at mahinahong pinagmamasdan ang mga security guard. Nagkatinginan ng 2 gwardya, medyo namimilipit ang mga mukha, halatang galit. Ang batang ito ay naglakas loob na tingnan tayo, ipakita natin sa kanya ang ilang mga kulay. Tinanggal ng isa sa kanila ang suot na jacket, agad na naipakita ang kanyang solid muscles. Bilang numero 1 gang, ang gang ay natural na may mga bihasang mandirigma bilang kanilang seguridad. Inikat niya ang kanyang leeg, gumawa ng mga tunog ng pagbitak sa kanyang mga kasukasuan. One last chance, scram or not. Tinuro niya si Lito habang tumatahol siya ng malakas. Basura. Binigyan siya ni Lito ng isang mabilis na sulyap at ibinulong ang nakakainsultong komento. Nililigawan mo si kamatayan. Ang security guard ay direktang sumugod kay Lito. Bang! Sa susunod na segundo, isang figure ang lumipad palabas, na nabasag ang salamin na pinto. Sa sandaling ito, maraming tao ang nanunood. Akala ng lahat ay si Lito ang lumipad palabas, ngunit nang tingnan nilang mabuti, nalaman nilang security guard iyon. Ang pangunahing bagay ay, si Lito ay nakaupo pa rin sa sofa, na parang hindi man lang gumagalaw. Nagulat at nataranta ang mga tao. Paano niya nagawang gawin ito? Nang makita ito, mukhang nagulat ang isa pang security guard. Bigla niyang ibinato ang kanyang batute, itinutok ito sa ulo ni Lito. Itinaas ni Lito ang kanyang braso upang harangin ito ng maganda. Ngumisi ang security guard, this is made of special alloy, delusional ka kung sa tingin mo mahaharangan mo ng braso mo. Are you courting death? Bang! May malutong na tunog, at biglang nagbago ang mukha ng security guard. Nakita niyang naputol ang batute sa kamay niya sa 2. Halos mawalan siya ng pakiramdam sa kanyang kamay na parang nahati sa gitna ng kutsilyo, at nahulog ang batute sa sahig. Ibinaba ni Lito ang kanyang braso, iginalaw ito ng walang pag-aalinlangan, at nginisyon, ganyan kaunting puwersa, nakakakiliti ba? Ano? Anong gawa mo? Sa wakas ay may napagtanto ang security guard, na puno ng takot ang kanyang mga mata at likas siyang umatras. Tumayo si Lito, sinipa siya at pinalipad siya. Tiningnan niya ng malamig ang receptionist, pumunta ka at ipaalam kay Ikong na lumabas para makita ako. Nakatago ang receptionist sa likod ng counter, natulala at hindi na mukhang mayabang gaya ng dati. Walang lakas ng loob na magsalita pa, mabilis niyang kinuha ang telepono para tawagan ang assistant ni Ikong. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasot at parehas na sapatos. Ang pinuno ay isang lalaking nasa edad 40, na may buzz cut, isang tato na malabo na nakikita sa kanyang dibdib, at isang kislap ng kabangisan sa kanyang mga mata. Ito ang ika-6 na henerasyong boss ng gang, si Ikong. Ibinaling ni Ikong ang nagyayelong tingin kay Lito, so ikaw ang gustong makita ako. Sinulyapan niya ang 2 security guard sa sahig, ngumiti siya, paalisin mo ang 2 talunan na ito. Umupo si Lito sa sofa at tumango. Nang makita ito, nagulat ang lahat. Ang binatang ito ay nagpapakita ng isang matapang na kawalan ng paggalang.
Walang sino man sa buong komersyal na gusaling ito ang nang-ahas na harapin si Ikong sa ganoong paraan. Nagsalubong ang mga kilay ni Ikong, halatang hindi nasisiyahan. Malakas ang boses ng katulong na nakatayo sa likuran niya, tumayo man lang at yumuko kapag nakasalubong mo si Mr. Ikong. Sumulyap si Lito kay Ikong at umiling, ang pag-iisip na ako ay nagbibigay pugay sa iyo. Hindi ka dapat magkaroon ng mga bola para dyan. Dahil dito, humagalpak ng tawa si Ikong, nanunuyan na nagsabing, na curious ako kung sino ka. Ang pagkakaroon ng gayong entourage, kung maglakas loob kang guluhin ako, mamamatay ka rito ngayon. Inilabas ni Lito ang kanyang telepono, nagdial ng numero, bumulong ng ilang salita, at pagkatapos ay ibinigay ang telepono kay Ikong. Kilala mo ba si Tatrono? May sasabihin siya sa'yo. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ikong, at kinuha niya ang telepono. Tatrono, anong nangyayari? Sa kabilang dulo, parang balisa si Tatrono, kuya, ang binata sa harap mo ay ang batang Grandmaster. Talagang hindi mo siya masasaktan. Nang marinig ito, biglang nagkontrata ang mga mata ni Ikong, at halos mabitawan niya ang telepono. Kabanata 688. Nang malaman na si Lito ay isang kabataang Grandmaster, si Ikong ay natigilan at natahimik, ganap na wala sa kanyang dating kahambugan. Sa sandaling iyon, ang receptionist na nasa gilid ay humakbang, umaasa sa suporta ni Ikong. She exclaimed loudly, Mr. Iwasaki, it's this guy. He insists to meet you and even hurt the guard. You must teach him a serious lesson. Smack! Bago pa niya matapos ang sasabihin ay isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng receptionist. Hawak ang mukha niya, natatarantang tanong ng receptionist, Mr. Iwasaki, bakit mo ako sinaktan? Bastos, pumunta ka na agad at humingi ng tawad sa youthful Grandmaster. Sumimangot si Ikong, halos umusok ang usok mula sa kanyang ulo, nagnanais na masampal niya hanggang sa mamatay ang hindi nakakalimutang empleyadong ito. Nang marinig ang mga salitang, youthful Grandmaster, namula ang mukha ng receptionist. Bumigay ang kanyang mga paa, at lumuhad siya kaagad. Nanginginig siya habang humihingi ng awa, Master, pasensya na. Hindi ko sinasadya ngayon lang. Tinignan siya ni Lito ng isang sulyap, ngunit walang sinabi, tanging walang pakialam na tumawa. Nang makita ito, lumingon si Ikong sa receptionist at malamig na sinabi, pumunta ka sa HR department at bayaran agad ang sweldo mo. Huwag kang mag-abala na bumalik bukas. Nang marinig ang mga salitang ito, ang puso ng receptionist ay napuno ng panghihinayang. Kung alam lang niya, mas maganda sana ang pakikitungo niya kay Lito. Mr. Iwasaki, nakikiusap ako sa iyo. Bago pa siya makatapos, sinipa siya ni Ikong. Umalis ka na. Wala nang usapan, o sinisigurado kung wala kang matitirahan dito sa bansa. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Lito na may ngiti sa kanyang mukha. Pakiusap, Master Argel. Tumanggaw si Lito at humakbang patungo sa elevator. Pagdating sa VIP room, inutusan ni Ikong ang isang tao na maghanda ng tsaa at personal na inihain ito kay Lito. Ito ang pinakamasarap na tsaa sa amin, Master Argel, mangyaring tikman ito. Kinuha ni Lito ang tsaa at humigop. Hindi napigilan ni Ikong ang kanyang sarili, nagtanong si Ikong, Master Argel, iniisip ko kung ano ang nagdudulot sa iyo na hanapin ako. Magtiwala ka, hindi ako magsisikap hanggat mayroon kang anumang mga kahilingan. Inilapag ni Lito ang tasa ng tsaa at walang pakialam na nagtanong, narinig mo na ba ang isang taong tinatawag na Don Don Lay? Siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Nang marinig ito, nagulat si Ikong. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umiling siya at sumagot, wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Pamilyar ako sa halos lahat ng kilalang pamilya dito, ngunit talagang hindi ko pa narinig ang tungkol sa Don Don Lay na ito. Sa mga salitang ito, tumawa si Lito. Masyadong nagyabang si Don Don, ito pala ay second-tier character lang siya. Umiling si Lito at sinabing, kung gayon, iyon lang. Nang malapit na siyang umalis, nag-alinlangan si Ikong at sinabing, Master Argel, pwede ba kitang guluhin ng kaunti? Lumingon si Lito, ano iyon? Dahil sa lakas ng loob ni Ikong, ipinaliwanag ni Ikong, ang totoo, fan mo ang anak ko. Mula nang malaman niya ang tungkol sa iyo, binanggit niya ang pagnanais na makilala ka araw-araw. Ano sa palagay mo? Naisip ni Lito na hindi ito isang malaking bagay at tumango, oo naman, may oras ako ngayon. Sa sobrang kasabikan, pinalakpak ni Ikong ang kanyang mga kamay at sinabing, napakaganda, ihanda na natin ang sasakyan ngayon. Maaari tayong magdaos ng piging sa karangalan mo. Hindi nagtagal, dumating si Lito sa pinakamataas na klase ng kotse hanggang sa isang villa na matatagpuan sa pinakamayamang distrito.
Saktong pagdating niya sa entrance, biglang tumunog ang cellphone ni Ikong. Sinagot niya ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig ang sinabi sa kabilang linya. Pagkatapos ibaba ang tawag, humihingi siya ng tawad kay Lito, "I'm sorry. May nangyari sa kumpanya ko at kailangan kong bumalik at hawakan ito. Pwede ka na munang pumasok at batiin ka ni Amelia. Babalik ako sa loob ng kalahating oras." Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, walang problema. Bumaba siya ng sasakyan at mag-isa na pumasok sa bilya. Sa loob ng bilya, walang laman. Dirdiretsong pumasok si Lito, hanggang sa likod bahay. Pagpasok niya sa likod bahay, nakita niya ang isang dilag sa malamig na kasuotan na nagdidilig ng mga bulaklak. Nakasuot ng puting tank top at isang pares ng maong shorts ang dilag, nakitang-kita ang mahaba at magagandang legs. Nakasuot siya ng isang pares ng wedge sandals at ang kanyang figure ay maaaring karibal sa anumang internasyonal na supermodel. Ang pinakakapansin-pansin ay ang matinik na purple rose na nakatato sa kanyang kaliwang balikat. Dinidiligan ng dilag ang mga bulaklak habang nakayuko ang ulo, natatakpan ng mahaba niyang itim na buhok ang kanyang mukha, dahilan para mahirap makita ng malinaw ang kanyang mga katangian. Tumikim si Lito, biglang tumangala ang dalaga, ipinakita ang magandang mukha. Nang makita si Lito, nagbago ang kanyang mukha at agad niyang inihagis ang watering can mula sa kanyang kamay. "Sino ka? Maglakas loob na pumasok sa aking tahanan." Umiwas lang si Lito sa watering can. Sa sumunod na segundo, umindayog ang kamao nito sa kanya. So fast. Worth of being Iconji's daughter. Bahagyang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at sa sumunod na segundo, direktang hinawakan niya ang palso ng dalaga. Bahagyang nagulat ang dalaga, "Kilala mo ba ako?" Tumanggaw si Lito, "Ang tatay mo ang nag-imbite sa akin." Na may pag-aalinlangan, tiningnan ni Amelia si Lito, na nagtataka, papalapit na ang batang Grandmaster na binanggit ng ama, "Ito kaya ang taong nasa harapan ko." Ngunit hindi siya mukhang espesyal, at hindi rin siya nagtataglay ng anumang napakalaki na aura, hindi masyadong kahawig ng isang master. Tinitigan ni Amelia si Lito, "Could you be the young Grandmaster?" Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, hindi nakaimik, "Huwag kang ganyan. Balita ko fan kita, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong idolo?" Bahagyang kumunat ang mga labi ni Amelia, "Hindi ka talaga hawig sa isang Grandmaster, maliban na lang kung patunayan mo ito sa akin." She gave a glance to her captured wrist and said, "Una, bitawan mo ang kamay ko." "Oo naman." Tumanggaw si Lito at pinakawalan siya. Sa sandaling bumitaw siya, dumilim ang mukha ni Amelia at binato niya ng suntok si Lito. Ang kanyang pag-atake ay napakabilis ng kidlat, tulad ng isang makamandag na ahas. Ang isang ordinaryong martial artist ay tiyak na hindi makakaiwas sa suntok na ito. Napaawang ang bibig ni Lito sa isang ngiting-ngiti, nakatayo ng tuwid, walang balak na umiwas. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Amelia na madismaya, sa ganitong uri ng bilis ng reaksyon, paano ka magiging Grandmaster? Boom! Ang kanyang kamao ay tumama sa dibdib ni Lito. Sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon niya. Halos sa sandaling nakipag-ugnayan siya, isang malakas na pagdagsa ng enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Lito, na nagpalipad kay Amelia. Thud! Nahulog siya sa isang kama ng mga bulaklak, na nakadapa sa kanyang likuran sa sobrang gulo. Sa kabila ng pagkabigla at sakit, nagawa niyang hanapin muli ang kanyang boses, nakatingin kay Lito ng may pagtataka. "Anong klaseng teknik iyon?" Sumagot si Lito ng walang malasakit na ngiti, "Martial arts, internal strength, wala pang 1% ng aking kapangyarihan ang ginamit ko." Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Amelia. Wala pang 1% ng kanyang kapangyarihan, at siya ay nasa ganoong gusot na kalagayan. Kung ginamit niya ang buong lakas niya, malamang ay bangkay na siya ngayon. Si Amelia ay nagmamadaling tumayo, naglakad palapit kay Lito at magalang na yumuko, "Master Argel, patawarin mo ako, kumilos ako ng walang pakundangan." Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, walang masamang ginawa. Maya-maya lang ay tumunog ang isang galit na ringtone, sinagot ni Amelia ang tawag. Isang desperadong boses ang lumabas mula sa kabilang dulo, "Miss, may nangyari." Si Mr. Iwasaki ay tinambangan sa kanyang daan ng mga miyembro ng Kurokawa Kai. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang balita, at naging mabagsik ang kanyang boses. "Tipunin mo ang mga tauhan natin, sasama ako." Paumanhin, Master Argel, ang aking ama ay nagkaroon ng isang maliit na problema, kailangan kong hawakan ito. May sinabi si Amelia kay Lito at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Agad namang sumunod si Lito. Mabilis na nagmaneho si Amelia sa isang malayong kalsada at naging isang lumang pabrika. Sa loob ng pabrika, dalawang grupo ng mga tao ang magkaharap.
Ang isang grupo ay ang Yamagogang, ang grupo ni Natatrono, Bolong at Ikong, at ang isa naman ay pinamumunuan ng isang kalbong lalaki na may salaming pang-araw. Ang lalaking ito ang pangunahing kaaway ng Yamagogang, ang pinuno ng isa pang gang na tinatawag na Kurikawa Kai, si Leopard Rose. Nakatali ang mga kamay ni Ikong, at may mga bakas ng asol at lila sa kanyang mukha. Bumaba si Amelia sa kanyang sasakyan, at malamig na sinabi, "Bitawan mo agad ang aking ama." Sumulyap si Leopard Rose kay Amelia, "Mumisi, sure, papayagan ko siya. Pero, gusto ko ang management rights ng Shinjuku District." Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Amelia at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sa iyong panaginip. Leopard Rose, ang mga gang ay palaging nakatago sa kanilang sariling mga teritoryo, ngunit ikaw ay nakayuko ng napakababa. Hehe, ano naman? Ibigay mo man o hindi. Kung hindi, tapos na ang tatay mo para sa araw na ito." Malamig na tumawa si Leopard Rose, naglabas ng bakal na tubo, at direktang binasag ito sa ulo ni Ikong, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Amelia, kumaway siya sa mga tao, lahat, sumugod. Sa isang iglap, ang mga miyembro ng Yamagogang ay itinaas ang kanilang mga sandata at nakipaglaban ng husto sa Kurikawa Kai. Gayunpaman, ang Kurikawa Kai ay tila naging handa, lahat ay isang master at ang kanilang mga galaw ay mabisyo. Sa loob lamang ng isang dosenang minuto, halos lahat ng miyembro ng Yamagogang ay down. Si Amelia ay napapaligiran ng isang dosenang mga tog, at siya mismo ay nasugatan din. Si Leopard Rose ay casual na nakipaglaro ng isang bakal na baras, na ipinakita kay Amelia na may masamang ngiti. "It's been years? Little girl? You've certainly grown up. If you could keep me company for the night, I could let your father off the hook," he said provocatively. "Phooey!" Dinuraan ni Amelia ang mukha ni Leopard Rose, sumagot ng, "Managinip ka." Pinunasan ni Leopard Rose ang dere sa kanyang mukha, agad na nag-alab ang kanyang galit. Habarin ang kanyang mga damit at i-record ito upang may post online. Angal niya. Maya-maya, bumukas ang isang pinto ng sasakyan sa tabi nila, at masayang lumabas si Lito. Natigilan si Leopard Rose, nakasimangot, "Who are you?" Naka-poker face, sumagot si Lito, "Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nasa ilalim ng aking proteksyon ang Yamagogumi." Pagkasabi nito, dinampot niya ang isang bakal mula sa sahig. Leopard Rose scoffed at his words, "You protect them. And how exactly do you plan on doing that? We have you outnumbered, there's no way you can win." Umiling si Lito, umungol, mukhang wala kang alam tungkol sa kapangyarihan. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang bumilis at nawala sa kinatatayuan. Naiwang nakatulala si Leopard Rose at ang kanyang mga tauhan. Sa sumunod na segundo, nahulog mula sa itaas ang isang bakal na baras, na direktang tumama sa ulo ni Leopard Rose. Ah! Sa masakit na sigaw, dumudugo ang ulo ni Leopard Rose. Napahawak siya sa ulo niya at napaungol. "Kayo! Patayin niyo na tong brat na to!" Ungol niya sa sobrang galit. Agad na pinalibutan ng 12-dosenang miyembro si Lito, sumugod sa kanya na parang tidal wave. Nagbandera si Lito ng bakal na baras, na nagdulot ng kalituhan sa kanyang dinadaanan, na may mga hiyawa na umaalingaw-ngaw sa kanyang paligid. Sa loob lamang ng ilang minuto, sa ilalim ng halos nakakatakot na tingin ni Leopard Rose, lahat ng mga lalaking ito ay nakahandusay sa sahig, natalo. Halos malaglag ang panga ni Leopard Rose sa sahig, nakatayong hindi gumagalaw na parang tuod. Pinaglaruan ni Lito ang bakal na pamalo at nginisyan, hindi ba't nakakapanabik iyon? Biglang nagising si Leopard Rose sa pagkatulala, walang kulay ang mukha sa takot, at tumalikod para tumakbo. Bang! Ang bakal na tubo sa kamay ni Lito ay agad na lumipad palabas, tumpak na tumama sa binti ni Leopard Rose. Natamba si Leopard Rose, at agad na lumitaw si Lito sa tabi niya, tinapakan ang kanyang ulo. Itinuro niya ang isa sa mga miyembro ng Yamagogumi at sinabing, "Ilabas mo ang iyong telepono at gumawa ng video." Agad na kinuha ng miyembrong iyon ang kanyang telepono, itinutok ang camera kay Leopard Rose. Sinipa ni Lito si Leopard Rose at paulit-ulit siyang nagsumamo, "Pakiusap, iligtas mo ako. Nagkamali ako. I can spare you kung habarin mo ang damit mo at gagawa ka ng kaunting sayaw." Tumawa ng masama si Lito. Ito. Nag-alinlangan si Leopard Rose, ang ekspresyon niya na parabang nagdedesisyon kung kakain ng isang tipak ng putik-flavored chocolate o strawberry-flavored. "Huwag mong sayangin ang oras ko," mahinang sabi ni Lito. Nanginginig si Leopard Rose na umuungol, "Sige, sasayaw ako, sasayaw ako." "Masaya ka na ba?" Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang maghubad at nagsagawa ng isang nakakatakot na matatandang disco.
Nakuha mo ba yan sa camera? Tumingin si Lito sa miyembro ng Yamagogumi, na tumango. Tumingin si Lito kay Leopard Rose, tumawa, at sinabing, mula ngayon, umalis ka sa bansang ito, ibigay ang iyong teritoryo sa Yamagogumi. Kung hindi, ang video na ito ay tiyak na makakakalat sa buong internet ng mundo. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay mas napaungol na si Leonard Rose kaysa dati. Kung kumalat ang video na ito, mawawalan siya ng posisyon bilang pinuno. Oo, aalis na ako agad. Nagsisi siya ng husto. Kung alam niya na ang Yamagogumi ay may napakalaking patron, hindi siya gagawa ng mga katangahang bagay na maghain lamang ng sarili niyang ulo sa isang pinggan. Kabanata 689. Tatakas na sana si Leopard Rose, nang muling sumigaw si Lito, sandali, ang parusang kamatayan ay maiiwasan, ngunit ang buhay na krimen ay hindi makakatakas. Tumingin siya sa mga miyembro ng Yamagogang at tumawa, lahat, ang pagkakataon para sa paghihiganti ay dumating na. Saktan mo siya, tamaan kung ano ang gusto mo, hanggat siya ay binugbog hanggang mamatay. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ni Leopard Rose ay namutla, ngunit hindi siya nang ahas na bumigkas ng isang salita ng pagtutol. Ang Yamagogang, na naghahabol na ng hininga, ay nagsimulang iwagayway ang kanilang mga kamao at pinalibutan si Leopard Rose, na naghatid ng isang malupit na pambubugbog. Isang sunod-sunod na tunog ng panaghoy ang nagmula kay Leopard Rose, na nagparamdam sa mga miyembro ng Yamagogang na hindi kapani-pani walang nasiyahan. Sa oras na ito, kinaligan na ni Amelia ang kanyang ama. Pareho silang nagpahayag ng kanilang pasasalamat at paghanga habang papalapit sila kay Lito. Master Argel, salamat sa iyo. Ako, si Ikong Iwasaki, ay hinding-hindi makakalimutan ang iyong kabaitan, magalang na yumuko si Ikong. Ang tingin sa mga mata ni Amelia nang tumingin siya kay Lito ay masabik kaysa dati, na may halong paghanga sa kanyang boses, salamat, hindi ko alam kung paano ipahayag ang aking pasasalamat. Sa puntong ito, si Ikong, na may kinang sa kanyang mata, ay nagsabi sa kanyang anak sa isang makabuluhang tono, hindi ba palagi kang single? Sandaling natigilan si Amelia, ngunit nang maunawaan niya ang implikasyon ng kanyang ama, agad na namula ang kanyang mukha, ama. Pagkatapos, tumingin siya kay Lito na may kaunting kahihiyan. Kay Lito, yumuko si Ikong at sinabing, Maestro Argel, ang aking anak na babae ay parehong maganda at walang asawa. Kung hindi mo iniisip. Nang marinig ito, mabilis na ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, mayroon na akong kasintahan. Huminto si Ikong, pagkatapos ay nagsabi, okay lang, hindi naman kailangang maging pangunahing asawa ang anak ko. Karangalan niya lang na maging babae ng isang batang Grandmaster. Halos mabulunan si Lito sa sarili niyang laway. Si Ikong na ito ay tunay na walang pakialam. Gayunpaman, tumanggi pa rin siya. Kung tutuusin, ngayon pa lang niya nakilala si Amelia at hindi isang halimaw na puno ng pagnanasa, gusto ang bawat babaeng nakikita niya. Si Ikong ay medyo nadismaya sa pagtanggi ni Lito, ngunit wala siyang sinabi. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat kay Lito, nag-host siya ng isang engranding piging sa pinakamarangyang hotel. Masayang nagiinuman at nagkwentuhan ang dalawa, at lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Nang malapit nang matapos ang kapistahan, biglang tumunog ang telepono ni Lito. Lito, nasaan ka? May balak kaming magpunta na sa concert, dali. Ang boses ni Chloe ay nanggaling sa telepono. Pagtingin sa oras, oras na. Tumango si Lito, okay. Nang makita ito, nagtanong si Ikong, Master Argel, mayroon ka bang gamit? Tumango si Lito, at agad na nilinggan ni Ikong ang kanyang anak, Amelia, ihanda mo na ang sasakyan. Personal mong ihahatid si Master Argel. Habang sinasabi niya ito, binigyan din niya ng makahulugang tingin ang kanyang anak. Si Amelia ay medyo walang magawa, ngunit tumango at tumalikod para umalis. Pagkatapos magpaalam kay Ikong, lumabas si Lito sa hotel kung saan naghihintay na ang sasakyan ni Amelia sa tabing kalsada. Pagkapasok ni Lito sa kotse, medyo nahihiyang nagsalita si Amelia, huwag mong isapuso ang mga salita ng aking ama. Tumawa si Lito, wala lang, wala akong pakialam. Nang marinig ito, nakaramdam si Amelia ng matinding pagkabigo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya binigyan ng magandang tingin nitong si Master Argel sa kabila ng kanyang kaakit-akit na mukha at katawan. Maya-maya, nakarating na sila sa venue ng concert. Nang lalabas na si Lito sa sasakyan, pinigilan siya ni Amelia. Dalhin mo ito. Hinubad ni Amelia ang isang itim na jade na pendant sa kanyang leeg at sinabing, ito ang aking personal na token. Kung makita ang token na ito ay parang nakikita ako. Kung sino mang miyembro ng aming gang ang manggahas na guluhin ka, ipakita mo lang ito sa kanila. Kinuha ni Lito ang pendant at tumango kay Amelia, salamat.
With that, tumalikod na siya at umalis. Pinagmamasdan ni Amelia si Lito na lumakad ng palayo hanggang sa mawala na siya sa paningin niya, at pagkatapos ay pinaandar niya ang sasakyan at umalis. Naglakad si Lito hanggang sa pasukan ng konsyerto at sa wakas ay nakita niya sina Chloe at Karina. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang naruroon din ang buong delegasyon at si Dondon Lay. Labis na nagdilim ang mukha ni Jano nang makita si Lito. Tinapik ni Dondon ang balikat ni Jano at Nishan, mga kapatid, magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood ngayong gabi, maghintay lang at tingnan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa bibig ni Jano. Mabuti sana kung mawala na sa balat ng lupa ang bastos na ito. Kung tutuusin, dito. Hindi na masasagot ang mga paghingi niya ng tulong dito. Narinig ni Lito ang bawat salita ng kanilang pag-uusap. Biglang nanlamig ang mga mata niya. Napatingin siya kay Jano. Nagkataong nakasalubong ni Jano ang kanyang tingin at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi niya maiwasang kiligin. It's such a long distance. There's no way that kid heard me. I must be overtaking. Tiniyak ni Jano ang sarili at mabilis na umiwas ng tingin. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang staff, at iniabot kay Dondon ang isang stack ng mga tiket. Brother Dondon, nandito na ang mga tiket. Para sa 5th row. Speaking of which, iniabot niya ang isang stack ng concert tickets kay Dondon. Nang marinig na ito ang ikalimang hanay, lahat ng mga batang babae ay nagsaya sa pananabik. Dapat mong malaman na ang mga tiket sa konsyerto ni Laura ay lubos na hinahangad. Sa sandaling sila ay pinakawalan, sila ay karaniwang na snap up sa ilang segundo. Itinuring na talagang magandang upuan ang ikalimang hanay. Tinapik ni Dondon ang mga tiket sa kanyang palad at lumingon kay Lito, nanunuya na nagsabing, hindi ba't may mga taong nagsabing kilala nila si Laura ng personal. Ngunit, hindi man lang kaya na makakuha ng mga tiket sa front row, napakalaking palabas. Dahil doon, lahat ng mga babae mula sa delegasyon ay tumingin kay Lito at tumawa. Walang sinabi si Lito, inilabas lang niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. Bamulong si Chloe, anong ginagawa mo? Tinatawagan ko si Laura, mahinahong sagot ni Lito. Humagalpak ng tawa si Jano, Laura. Sa tingin mo ba ganoon kayo ka-close? Tinatawag mo pa nga siya ng sobrang pagmamahal, katawa-tawa. Malamig na ngumuso si Marilyn, tumigil ka na sa pagpapanggap, talo ka. Hindi pinansin ni Lito ang pangungutya ng lahat. Mabilis na nakonekta ang kanyang tawag, at mula sa kabilang dulo ay dumating ang matamis na boses ni Laura, Lito. Bakit bigla mo akong tinawagan? Medyo nagulat ang tono ni Laura. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkikita nila, si Lito ay hindi nagpakita ng interes sa kanya, na naging dahilan upang magkaroon siya ng ilang pagdududa sa kanyang alindog. Casual na sinabi ni Lito, mayroon akong mga kaibigan na gustong manood ng iyong konsyerto. Nagulat si Laura dito, at saka ngumiti, madali lang iyan, ipapaayos ko sa mga tauhan ko ang unang hanay. Pupunta ka rin ba? Tumanggaw si Lito, nasa mismong entrance kami ng venue ngayon. Agad na sumagot si Laura, sandali lang, ipapadala ko ang aking assistant para sunduin ka. Okay. Isang beses sumagot si Lito at ibinaba ang telepono. Nang makitang natapos na ni Lito ang tawag, minisyon ni Dondon, ang galing. Bastos. Lumingon si Lito kay Dondon, binibigkas ang dalawang salitang ito nang walang pakialam. Agad na nagdilim ang mukha ni Dondon, sino ka para insultuhan ako? Tumawa si Lito, hindi mo ba masasabi? Talaga, isang walang isip. Ikaw. Mahigpit na kinuyam ni Dondon ang kanyang kamao, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Gayunpaman, alam niyang napakalakas ni Lito para makawala sa pag-atake. Hey, perfect. Hindi ka makakapasok sa concert ngayon. Dalawang beses na tumikim si Dondon at may binulong sa staff. Nang makita ito, mabilis na sinubukan ni Chloe na i-defuse ang sitwasyon, okay, stop arguing. Tere na sa concert. Sa pagsasalita, ang lahat ay tumuloy sa venue. Sa sandaling ito, pinigilan si Lito ng isang tauhan, pasensya na po, sir, hindi po kayo makakapasok. Bakit? Malamig na tanong ni Lito. Walang bakit. Bawal ka lang pumasok maliban na lang kung si Laura na mismo ang nag-imbite sa iyo. Deklare ng mayabang na tauhan. Nang makita ito, sina Jano at Dondon ay parehong may mga mukha na puno ng pang-aalipusta. Payo mula mismo sa totoong Laura, paano ito magiging posible? Gayunpaman, biglang narinig ang isang matamis na boses na kasing ganda ng makalangit na musika. Sino ang nagbigay sa iyo ng gayong autoridad? Natigilan ang lahat, lumingalinges sa paligid para hanapin ang pinanggalingan ng boses, natulala lang sa kanilang nahanap. Nakita nila si Laura, nakasuot ng hanggang nines at naglalakad na may mapang-akit na paraan.
Hindi makapaniwala ang staff sa kanyang nakikita, nauutal, Lau. Miss Laura, bakit ka nandito? Lumapit si Laura sa gilid ni Lito, hinawakan ang kanyang braso at galit na sinabi, nandito ang kaibigan ko, nakipagkita ako sa kanya. Bulag ka ba para maglakas loob na subukang pigilan ang kaibigan ko? Agad na natakot ang tauhan at pinagpawisan ng husto. Upang malaman kung gagawin mong magalit si Laura, maaari kanyang mawalan ng trabaho sa isang salita lamang. I'm sorry, naging pabaya ako. I apologize. Ang mga tauhan ay nagmamadaling yumuko at humingi ng tawad, ang kanilang kaninang kay-abangan ay wala kahit saan. Hindi mapakali si Lito sa mga taong parang aso. Sa halip, lumingon siya kay Dondon at sa iba pa, na nakangiti, Dondon, sa tingin mo ba ay nagpapasikat lang ako? Ang ekspresyon ni Dondon ay mas hindi magandang tingnan kaysa sa pagkain ng putik. Hindi niya akalain sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na kilala talaga ni Lito si Laura. Siya ang tinaguri ang pinakamagagandang mga awit dito sa bansa, isang superstar na kahit ang mga karaniwang mayayaman ay hindi kayang imbitahan. Sina Jano, Marilyn, at ang iba pa ay tumikim, na hindi makapaniwala. Ang pinakanatuwa ay sina Karina at Chloe, tuwang-tuwa silang humakbang pasulong, oh my God, si Laura talaga. Pwede ba tayong kumuha ng litrato ng magkasama? Sino ang dalawang ito? Si Laura ay tumingin kay Lito na nalilito. Ipinakilala sila ni Lito, mga kaibigan ko sila. Nang marinig ito, ngumiti si Laura, dahil kaibigan sila ni Lito, kaibigan ko sila. Siyempre, pwede tayong kumuha ng litrato ng magkasama. Pagkatapos ng group photo, nag-autograph pa si Laura para sa kanila. Ang ilang mga batang babae mula sa delegasyon ay tumingin na may inggit. Ngunit dahil kinukutya nila si Lito kanina, wala silang lakas ng loob na humakbang at humingi ng autograph. Pagkatapos, sinamahan ni Laura sina Lito, Chloe, at Karina sa venue. Sa puntong iyon, tumingin si Laura kay Marilyn at sa iba pa, tinanong si Lito, mga kaibigan mo rin ba sila? Kung oo, maaari din silang umupo sa unang hanay. Si Marilyn at ang iba pa ay natuwa. Nangangahulugan ang pag-upo sa unang hanay na mapalapit sila at maging personal sa kanilang idolo, isang karanasan sa panunood na hindi maikukumpara sa pagiging nasa ikalimang hanay. Gayunpaman, si Lito ay tumingin sa kanila nang walang pakialam, binawi ang kanyang tingin, at casual na sinabi, hindi. Parang may naintindihan si Laura. Biglang nanlamig ang tingin niya sa mga taong iyon, kung ganoon, pasok muna tayo. Habang pinapanood sina Lito, Chloe, at Karina na pumasok sa venue, maraming babae ang nakaramdam ng inggit at panghihinayang. Kung naging mas mabait tayo kay Lito. Tama. Kilala niya nga si Laura. Medyo may kakayahan siya. Sa 5th row lang tayo makakaupo. It's nowhere near as good as in the front row. Inggit na inggit ako. Sa pakikinig sa mga reklamong ito, dumilim ang mukha ni Dondon, na para bang sinasampal siya sa mukha. Anak, may beef tayo ngayon. Maghintay ka lang. Makalipas ang 2 oras, pagkatapos ng konsyerto, umalis sa venue sina Lito, Chloe at Karina. Ang 2 batang babae ay naliligo pa rin sa celestial na boses ni Laura. Nang makarating sila sa entrance ng venue, bumangga sila sa delegasyon ng martial arts. Sa oras na ito, lumapit sa kanila si Dondon at sabik na sinabi, nagkita tayo sa unang pagkakataon ngayon, na maaaring ituring na isang tadhana. May malapit na magandang bar. Gusto mo bang sumama sa amin? Si Chloe, excited pa rin sa performance, ay agad na tumango bilang pagsang-ayon, at hindi tumutol si Karina. Sumulyap si Dondon kay Karina, isang malaswang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Natural, hindi nakaligtas sa pag-unawa ni Lito ang hitsura na ito. He gave a cold chuckle, I'll come with you. Tumingin si Dondon kay Lito at nginisyon sa loob, nag-aalala ako na hindi ka darating. Bata, papunta ka lang sa bitag. Kabanata 690. Hindi kalayuan sa lugar ng konsyerto, mayroong isang sikat na bar street. Ang pinakamalaki at pinakamahusay na nightclub ay winisikan sa buong lugar, na umaakit ng maraming tao sa lahat ng uri. Sa patnubay ni Dondon, dumating ang grupo sa isang bar na may pangalang Ingles. Ito ang pinakamalaking bar dito. Kaibigan ko ang amo. Lahat, mag-enjoy kayo. Sasagutin ko lahat ng gastos. Kumpiyansa na tinampol ni Dondon ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng isang grupo ng mga babae na sumigaw, napaka-generous ni Boss Dondon. Salamat, Boss Dondon. Naupo ang mga tao sa VIP seats, ninanamnam ang mga performance ng mga magagandang babae sa stage habang nag-e-enjoy sa mga mamahaling inumin, nagninangas ang atmosphere.
Gayunpaman, si Lito ay nakaupo sa sulok, naiinip na humihigop ng kanyang beer. Sa sandaling iyon, tinanong ni Chloe si Jano, nabalitaan kung may laban kayo sa lalong madaling panahon, hindi ba kailangan mong magsanay? Nang marinig ito, ngumisi si Jano, na nagpakita ng medyo nakakainis na ekspresyon, hindi para magyabang, ngunit walang karapat-dapat na kalaban dito. Kahit na hindi ako magsanay, madali akong manalo. Isang batang babae sa tabi niya ang sumigaw, ang aming kapatid na si Jano ay nasa ika-5 ranggo sa listahan ng Tigre. Sa maliit na lugar na ito, siya ay walang talo. Nagsimulang magpuri ang lahat, itinaas ang kanilang mga baso, na nagsasabing, kahanga-hanga si Brother Jano. Wishing Brother Jano a triumphant victory. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao sa karamihan na namumukod tangi, nakapansin-pansing wala sa lugar, iyon ay si Lito. Wala siyang balak na itaas ang baso, at nagpatuloy sa pag-inom. Sumimangot ang isang batang babae, na galit na nagsabi, Hoy, Lito, hindi ka ba masyadong lalayo? Si kapatid na Jano ay nagsusumikap para sa kaluwalhatian ng ating bansa, hindi ka ba makapagbigay ng basbas? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ibang mga miyembro ng delegasyon ay tumingin kay Lito na may dismayadong mga mukha. Hindi napigilan ni Chloe na sandutin si Lito, say something. Noon lamang itinaas ni Lito ang kanyang ulo, sinulyapan ang lahat, pagkatapos ay umiling, hindi pa huli ang lahat para batiin ka kapag talagang nanalo ka na, ngunit. Nagdilim ang mukha ni Jano, pero ano? Kinunot ni Lito ang gilid ng kanyang bibig, ang mga mapagmataas at mayabang ay may maliit na pagkakataong manalo. Nang marinig ito, ganap na nagdilim ang mukha ni Jano, at nginisyo ng delegasyon si Lito. Kuya Jano, huwag mong ibaba ang sarili mo sa level niya, inom tayo. Tinapik ni Dondon si Jano, binigyan siya ng nakakaalam na tingin. Tumango si Jano, binigyan ng malamig ng ngiti si Lito, maghintay lang at tingnan kung ano ang mangyayari sa iyo. Hindi nagtagal, dumating ang isang nakaistilong binata na may diamond stud earrings, na sinundan ng ilang matipunong lalaki. Itinaas niya ang kanyang inumin at sinabing, Kuya Dondon. Agad na tumayo si Dondon at nagpakilala sa lahat, ito ang may-ari ng bar na si Taunt. Sa kabila ng kanyang kabataan, siya ang amo sa kalyeng ito. Nang marinig ito, lahat ay nagbigay galang at nag-toast sa kanya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang tingin ni Taunt kay Lito. Pagkatapos ng lahat, tumayo ang lahat, tanging si Lito ang nanatiling hindi natinag. What's the deal with this guy? Hindi ba niya ako nirerespeto? Medyo hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Taunt. Ang lahat ng mga mata ay nabaling kay Lito, sina Dondon, at Jano na nagpalitan ng mga tingin, na parehong may nakamamanghang ngiti sa kanilang mga mukha. Humigop ng serbesa si Lito, ibinaba ang kanyang baso, pinag-cross ang kanyang mga braso, at tumingin kay Taunt, paumanhin, hindi tayo magkapatid. Napaawang ang bibig ni Taunt, this is my turf. Sigurado ka bang gusto mong maging napakayabang? Nang may sasabihin pa sana si Lito, tumingin sa kanya si Chloe na may nagmamakaawang mga mata, huwag kang gumawa ng gulo. Bumantong hininga si Lito, kinuha ang kanyang baso, at itinaas ito, cheers. Inakala ng lahat na pagkatapos nito ay tatahimak na si Taunt, ngunit sino ba ang nakakaalam na hindi niya ito bibitawan, na nanunuya, inom lang ng isang basong beer at iyon na ang katapusan. Ako, si Tanyay, ay nasa loob ng napakaraming taon, at hindi ako kailanman binaliwala ng ganito. Kumunat ang noo ni Lito, ano ang gusto mo? Ang mga mata ni Taunt ay kumikislap, iminuwestra ang bar, itinuro ang isa sa mga bote na nagsabing, kung iinom ka ng isang baso ng alak na ito, hindi ko ito hahawakan laban sa iyo. Tumingin si Lito sa bar, tanging isang itim na transparent glass bottle na puno ng crimson liquid. Nang makita ang bote, bumulalas ang isang matalinong babae, apoy ng halimaw. Ang iba ay mausisa na nagtanong, ano ang halimaw? Paliwanag ng dalaga, ang apoy ng halimaw ay isa sa pinakasikat na malalakas na alak sa eksena ng club. Sinasabi na kapag ito ay nalunok, mula sa lalamunan hanggang sa tiyan, parang nasusunog ito ng mabangis na apoy mula sa halimaw, sobrang sakit. Tanging ang mga may mahusay na pagtitiis sa alkohol ang maaaring uminom ng isang subo nang walang anumang epekto. Nang marinig iyon, ang mga tao ay tumingin kay Lito ng may agarang pakikiramay. Kung ang pag-inom ng isang subo ay ganito kahirap, hindi ba't ang pag-inom ng isang buong baso ay magiging panganib sa kanyang buhay? Anak, you there or not? Kung hindi, humingi ka ng tawad sa akin ng tame time. Nagsalita si Taunt ng may mataas na espiritu. Akala ng lahat ay tatanggi si Lito, ngunit sa kanilang pagkamangha, kalmado lang siyang tumango, pinili mo ang inumin. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. At napangiti si Taunt, napakadali niyang nahok.
Gayunpaman, nagpatuloy si Lito, ngunit mayroon akong isang kahilingan. Ang pag-inom ng mag-isa ay hindi masaya. Gawin natin ito sa ganitong paraan, uminom ka ng isang shot, at uminom ako ng 3 shot. Isaalang-alang ito bilang aking paghingi ng tawad. Nang marinig ang mga salitang ito, halos matawa si Taunt. Ang gayong magandang kapalaran ay inihatid sa kanyang pintuan. Ang kanyang kapasidad para sa alak ay top-notch sa kalyeng ito. Kilala bilang hindi kailanman nalasing pagkatapos ng libu-libong inumin. Sa kabila ng katotohanan na ang Beastfur ay mahirap lunukan, ang bentahe ng 1-3 ay tiyak na malasing ang batang ito. Fine. Don't regret it. Agad na kumaway si Taunt sa bartender, magdala ka ng isang bote ng Beastfire. Nang marinig na may nagaganap na paligsahan sa pag-inom sa Beastfire, lahat ng tao sa bar ay nagtipon-tipon, sabik na naghihintay na makita ang ilang kasab-ikan. Hindi nagtagal, nagdala ang bartender ng isang bote ng Beastfire at 4 na baso. Sa sandaling binuksan ang takip ng bote, isang malakas at nakakapukaw na amoy ng alak ang sumugod sa ilong, na naging dahilan para mabulunan at maubo ang maraming tao. Sa harap ni Taunt, may isang baso, habang si Lito ay may 3 baso sa harap niya. Nagsimulang magbuhos ng mga inumin ang bartender, na puno ng maladugo na Beastfire ang mga baso sa ilang sandali. Napuno ng matinding bango ng alak ang malaking bar. Maaari lamang isipin ng isa kung ano ang pakiramdam ng ubusin ang gayong inumin. Sa takot na baka umatras si Lito, agad na kinuha ni Taunt ang kanyang baso, ngumisi, mauuna na ako, at lumunok. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na tolerance sa alak, ang kanyang mukha ay namilipit sa unang paghigop, at inabot siya ng 3 beses para matapos ang inumin. Namula ang kanyang mukha at leeg pagkatapos niyang inumin, at tinitigan niya si Lito, your turn. Parehong nagkatinginan sina Chloe at Karina na may pag-aalala na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang pag-inom ng 3 baso ng Beastfur ay posibleng mapunta ang isa sa ospital. Lito, marahil ay aminin mo na ang iyong pagkatalo, nababalisa si Chloe. Umiling si Lito, no worries. It's nothing. Nang marinig ni Jano at Dondon ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Jano at Donphan na tumawa, nagyayabang pa rin ngayon, tingnan natin kung paano ka magpapakawalang isip mamaya. Nang walang pag-aalinlangan, dinampot ni Lito ang isang baso ng apoy ng halimaw at inubos ito sa isang lagok. Sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat ng naroroon, nagpatuloy siya sa pag-inom ng pangalawa at pangatlong baso. Sa dulo, binaligtad niya ang kanyang baso upang ipakita na wala ni isang patak ang natira. Pero hindi pa rin nagbabago ang mukha niya, parang nakainom lang siya ng 3 basong tubig. Napatulala ang lahat. Ano? Siya ay isang inuming Diyos. Umalangaw-ngaw ang mga bulalas ng pagkamangha, at ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkagulat. Ang pinakanakakagulat sa lahat ay si Taunt. Hindi niya pinangarap na ang kapasidad ng lalaking ito na humawak ng alak ay kapansin-pansin. Kung hindi dahil sa bartender na nagbuhos ng alak sa harap ng kanyang mga mata, magdududa siya kung umiinom ba si Lito ng alak o tubig lang. Bahagyang ngumiti si Lito, ipagpatuloy ba natin ang pag-inom? Mukhang hindi mo iyon kaya. Ang kanyang mga salita ay isang direktang jab sa pagmamataas ni Taunt. Sa dinami-dami ng taong nanonood, hindi na lang siya makaback out pagkatapos lang ng isang inuman. Sino ang natatakot? Ituloy natin. Galit na sigaw niya sabay senadorya sa bartender para magsalin pa ng inumin. Hindi nagtagal ay napuno na naman ang mga baso sa harap nila. Si Taunt, na may distressed expression, ay kinuha ang kanyang baso at pinilit ang kanyang sarili na humigop muli, pakiramdam na parang nagninangas ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong ito, inabot siya ng buong 5 minuto para matapos na ang kanyang inumin. Pagkatapos uminom ay namumula ang mukha niya na parang dumudugo. Nanginginig, nagawa ni Taunt na manatiling patayo, itinuro si Lito, sinabi niya, 3 baso na. Kinunot ni Lito ang sulok ng kanyang bibig, itinaas ang kanyang baso, at nilagok iyon. Sa isang kisap mata, naubos ang laman ng 3 baso sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, tahimik ang buong bar, tinitigan ng mga tao si Lito na para bang isa siyang halimaw. Dapat mong malaman, halimaw iyon. Hindi tao ang lalaking ito, tama ba? Samantala, tulala na si Taunt, nagdadabog sa sobrang pag-inom, nanginginig ng mahina ang mga binti. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, gusto mo bang magpatuloy sa pag-inom? Pagkasabi noon ay agad niyang kinuha ang bote ng alak at nilagyan ng alak ang baso ng alak na nasa harapan niya. Bumulwak ang malakas at nakakapukaw na amoy, at naramdaman ni Taunt na kumukulo ang kanyang tiyan. Tinakpan niya ang kanyang bibig, tumakbo siya sa isang sulok at samuka ng malakas.
Ibinaba ni Lito ang bote, nagkibit-balikat, at sinabing may hitsura ng panghihinayang, mukhang hindi ko na kailangan pang humingi ng tawad. Pagkatapos nun, naglakad siya papunta sa sofa at tamad na umupo. Sa gilid, sina Jano at Dondon ay parehong may malungkot na ekspresyon. Ano, who is this kid? He drank 6 cups of Beast Fire and still fine. Tahimik na bangulong si Dondon, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Si Jano ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang kakayahang uminom ay walang patunay. Ang hindi nila alam ay walang kakaibang tolerance sa alak si Lito. Inilalabas lang niya ang alak sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores habang umiinom siya, ibig sabihin ay wala siyang nainom. Nang sa wakas ay natapos na si Taunt sa pagsusuka at pagkaraan ng ilang sandali ay nakabawi na siya, tinitigan niya si Lito, namumula ang kanyang mga mata, ikaw. Ang daya mo. Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay ni Lito, sino sa mga mata mo ang nakakita sa akin na nanloloko? Sa oras na ito, sunod-sunod na sinabi ng mga nakamasid, naubos na ng lalaki ang bawat patak ng kanyang alak, hindi siya nanloloko. Paano mo siya maaakusahan ng ganoon? Talaga, kung hindi mo kayang bayaran ang laro, huwag kang sumali dito. Naninigas ang mukha ni Taunt, hindi na makapagsalita pa. Sa sandaling ito, may ingay sa entrance ng bar. 3 lalaki, amoy alak, ang pumasok sa bar na may galit na galit. Nagtungo sila sa bar counter, bawat isa sa kanila ay malinaw na may kani-kanyang bahagi ng inumin. Habang nilalampasan nila si Lito at ang iba pa sa kanilang booth, biglang nasulyapan ng isa sa kanila sina Karina at Chloe, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng mga ganoong kahangahangang dilag. Huminto din ang 2 pang lalaki, puno ng pagnanasa ang kanilang mga mata nang makita ang makapal na anyo ni Karina. Hey gorgeous, uminom ka sa kapatid mo. Inabot lang ng isa sa kanila, sinusubukang sunggaban si Karina. Sa sulok, nakasimangot si Lito, handang pumasok. Gayunpaman, sa sandaling ito, direktang tumayo si Dondon. Noon pa man ay pinagnanasaan niya si Karina, ngunit ang malamig na tugon ni Karina ay nagpagalit sa kanya. Ngayon, na may malaking pagkakataon na ipakita ang kanyang kagitingan sa pagpapakita ng sarili, natural niyang sinamantala ang pagkakataon. Napabuga ng dibdib, sinigawan ni Dondon ang 3 lalaki, sino kayo? Umalis, o hindi ako magiging magalang. Sa pananaw ni Dondon, ang 3 lasenggo na ito ay katamtaman ng hitsura at tila walang anumang suporta. Naisip niya na kaya niyang i-bully sila ng walang epekto. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang isa sa mga lalaki ay kumuha ng isang bote ng alak at binasag ito patungo sa ulo ni Dondon. Bang! Agad na namula ang ulo ni Dondon, na ikinatakot niya sa pagsigaw, patay ka, alam mo ba kung sino ako? Mapahamak, hindi kita papakawalan ngayon. Sa sandaling ito, nagsalita si Taunt, maglakas loob na hawakan ang aking kaibigan, kukunin ninyo silang lahat. Pinalibutan ng grupo ng mga security guard ng bar ang 3 lalaki, na agad na sinundan ng matinding pambubugbog. Ang 3 lalaki ay binugbog ng husto, pumangit, at pagkatapos ay lumipad sila. Bago sila umalis, may sama ng loob nilang sinabi, Yeyen sentimo aghintay ka at tingnan mo, babalik kami para sa pakikipag-ayos. Yeyen ay kalahati. Nagpakita ng paghamak si Taunt, akin lang ang kalyeng ito, ano sa tingin mo ang halaga mo para maglakas loob na banta ako, hihintayin kita dito mismo. Mabilis na sinuri ng mga tao sa paligid ang sugat sa ulo ni Dondon, sa kabutihang palad ay hindi ito partikular na malala. Sa puntong ito, sinulyapan ni Marilyn si Lito at naiinis na sinabi, tingnan kung paano pinrotektahan ni Dindo si Karina sa unang pagkakataon na nagkaproblema sila. Tingnan mo, nagtatago sa isang sulok na parang pagong. Ang iba pang mga babae ay sumigaw, eksakto, ano ang silbi ng iyong mataas na pagpapaubaya sa alak kung hindi mo man lang pinoprotektahan ang isang babae? Anong klase kang lalaki? Nang marinig ang panunuya ng mga tao sa kanya, si Dondon ay naglabas ng isang mapang-asar na ngiti. Sa gilid, umiling si Lito, mahinang nagsalita, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka agad. Kapag bumalik ang mga taong iyon na may kasamang mas maraming tao, maaaring magkaroon ng gulo. Nang marinig ito ng lahat, lalo siyang hinamak ng lahat. Ngumisi si Taunt at sinabing, anak, lalaki ka pa ba? Kahit gaano pa karami ang kasama nilang bumalik, hindi ako natatakot. Tumango si Jano, at buong kumpiyansa na sinabi, napakarami sa atin dito, hindi ba natin kayang harapin ang ilang mga tulisan? Nandidiri si Marilyn kay Lito, kung natatakot ka, pwede ka munang umalis. Gustong umalis ni Lito ng maaga, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang kaligtasan nina Chloe at Karina.
Kaya lang, makalipas ang mga 15 minuto, biglang pumasok muli ang isang grupo ng mga tao sa bar. Sino ang nanakit sa kapatid ko? Ang nangunguna ay isang malaki, matipuno at mataba na lalaki, nakasuot ng itim na t-shirt, na may makapal na linya ng taba sa kanyang mukha at isang partikular na nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay ang tatlong lalaking binugbog. Lumapit si Ton sa kanya, ako iyon. Anong problema? Sino ka? Binabalaan kita, pinuprotektahan ko ang kalyeng ito. Umalis ka kaagad, o huwag mo akong sisihin. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinipa ng matabang lalaki si Taunt gamit ang isang paa, screw off, you dog who claims to protect a street. How dare you try to show off in front of me?